Pero tayo din sa panahon natin ngayon, has given us this Now, mga kapatid, again, ulitin natin na ito pong Isaiah chapter 6 na ito, this is a thing na hindi siya guni-guni. No? Kasi di ba, minsan may mga parang pangyayari sa buhay ng mga tao, sasabihin ng mga tao, guni-guni mo lang yan o naiisip mo lang yan. Pero itong kay Isaiah, this is not a guni-guni. Hindi siya hallucination, hindi siya isang vision, hindi siya katang isip lamang, but rather, it is actually a real experience. No? Isang makatotohanang karanasan that the prophet Isaiah has experienced in his life. So sabi niya, during the time that the King Uzziah died, I saw the Lord. So hindi niya sinabi na parang nakita ko o parang napansin ko o napag-isipan ko na ang Diyos ay nakaupo sa napakataas sa trono. But rather, he said, I saw the Lord. Parang he was saying na, with my own very eyes, I saw the Lord sitting on the throne. So mga kapatid, ang ganda po nito kasi si Isaiah received this revelation from God during the time that he was in a state of depression. No, malungkot si Isaiah during that time because his friend, yung kanyang kaibigan na si King Uzziah, ay namatay. Alam niyo kasi during that time, si Prophet Isaiah was a prophet of reformation. He was advocating. He was telling the Israelites to go back to the Lord. At ang ganda kasi meron siyang backer, meron siyang backup from the government. But then yung kanyang pag-asa doon sa hari ng Israel na si King Uzziah, nawala. Dahil ang sabi rito, King Uzziah died. Pero at the middle, no, sa kalagitnaan ng kanyang pagdurusa o pagdadalamhati, ang Panginoon nagpakita sa kanya. Hello? Sino sa inyo gusto nyo maranasan na sa panahon na nalulungkot tayo, sa panahon that we are almost at the end of the road, that we do not know what to do, hindi na natin alam kung anong dapat natin gawin, it seems that we are already hopeless, mga kapatid. Tandaan natin that at the end of the road of our lives, God can reveal Himself to us. Pwedeng ang Panginoon ay magpakahayag sa atin. Ipakita niya sa atin ang kanyang kapangyarihan. And that is what happened to Isaiah. Sabi rito, nakita ko ang Diyos. Meaning, nagbigay ng assurance si Lord kay Isaiah na kahit namatay na si King Uzziah, namatay na yung kaibigan mo, namatay na yung pag-asa mo, I am still here, nandito pa rin ako, I am in charge, I am sitting on my throne, sabi ni Lord sa kanya, therefore, everything is under control. Hello? Amen. Are you getting me? No, sabi ni Lord, everything is under control. Dahil nandito pa rin ako sa aking trono. And he saw, nakita ni Isaiah, na habang ang Panginoon ay nasa kanyang trono, there were angels flying over him. Mayroong mga anghel that are singing, Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. And mga kapatid, bilang resulta ng pag-aawitan ng mga anghel, sabi sa verse 4, sa lakas ng kanilang tinig, yung tinig ng mga angels, ang sabi rito, nayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito ay napuno ng usok. Siguro mga kapatid, kung tayo sa panahon natin, we were going to parang witness a thing like this, baka kakabahan na tayo, di ba? Matatakot na tayo. And si Isaiah parang ganun din na na-feel niya. Kaya sabi niya sa verse 5, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan mula sa isang lahing makasalanan. Nakita ko si Lord, mapapahamak ako
dahil nakita ko ang hari, si Yahweh ang makapangyarihan. You see, ang isang taong makasalanan, talagang you will not be able to withstand the glory of the Lord. Kaya sabi niya, kawawa ako, natakot si Isaiah. And dito sa verse 6, sabi dito, nung inadmit niya na siya ay isang makasalanan, kinilala niya yung kanyang state of being sinful, sabi dito sa verse 6, pagkatapos ay may isang seraphim sumipit ng baga. Okay? Meron daw isang anghel na kumuha ng isang baga mula sa altar at lumipad papunta sa kanya. Idinampi ang mga baga sa kanyang labi at sinabi, ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipapadala? Sino ang magpapayag para sa atin? Ang sabi ko, sumagot si Isaiah, narito po ako ang inyong isugo. Mga kapatid, grabe. Ang sarap ng ganitong experience that you are going to have a personal encounter, isang personal na karanasan, isang personal na pakikipagniig sa ating Panginoon. And so you see, mga kapatid, that when Israel's great king, itong sinabi natin na nung namatay ang hari ng Israel, Isaiah had an amazing revelation that the King of Kings that he is serving, that the King of Kings that he was following is also a holy God. Siya rin pala ay isang Diyos na banal. And tandaan natin mga kapatid that it is impossible for a person like Isaiah na kapag ikaw ay nagkaroon ng encounter sa ating Panginoon, it is impossible for you not to be transformed. So mahalagang maintindihan po natin that whenever we have this encounter with God, kapag ka nakatagpo mo, kapag ka naranasan mo ang Diyos sa buhay mo, imposible na hindi magkakaroon ng transformation o pagbabago ang buhay natin. Amen po ba? Kasi ito yung natural effect. Because you are able to see a holy God. You are able to experience a holy God. Walang ibang pupuntahan ito but for you to be able to experience transformation or reformation sa buhay mo. In other words, dahil sa karanasan ito ni Isaiah, grabe, nagbago ang buhay niya. Sino ang gusto rito magbago buhay? Amen. Amen? Di ba? Gusto natin magbago. Siguro hindi pasama, kundi papabuti, di ba? Gusto natin magbago buhay natin for better, not for worse. And lahat tayo are entitled to experience a changed life. Lahat tayo are entitled to experience a transformed life kapag naranasan natin yung naranasan ni Isaiah. Siguro hindi na tayo makakakita ng ganong visual na ganong katindi. Pero kapag binabasa natin ang salita ng Diyos, pinapaniwalaan natin ang salita ng Diyos, you will be able to experience God sa iyong buhay. So this afternoon, we will going to look at the summary ng karanasan ni Isaiah na siyang nagpabago ng kanyang buhay. Ano yung bagay na nangyari sa kanya? Ano yung naranasan niya that eventually transformed his life? Ang sabi po dito, unang makikita natin is that Isaiah recognized the majesty of God. Ang unang karanasan po na nagpabago sa buhay ni Isaiah is that he was able to recognize the majesty of God. No, nakita niya, naranasan niya yung kaluwalhatian, naranasan niya yung kapangyarihan, naranasan niya yung talagang grabing dating ng Diyos sa kanyang buhay. You see again in verse 1, sabi niya, nakita ko si Yahweh. Sa English, I saw the Lord sitting on a very high throne. Mga kapatid, ibig sabihin, yung Diyos na kanyang pinaniniwalaan, yung Diyos na kanyang pinaglingkuran, is the same God that we are also following today. He is the same God whom we are putting our faith into, whom we are putting our trust in Him. Mga kapatid, siguro kung nais natin maranasan si Lord sa buhay natin, nais natin maranasan yung kanyang kapangyarihan, we have to recognize
first and foremost, the majesty of God in our lives. Kailangan makita mo, maranasan mo kung gaano katindi ang Diyos mo. Hello? Mga kapatid, ang tindi ng Diyos natin. Ang tindi, grabe ang power ng Diyos natin. Grabe yung kanyang kapangyarihan. Na kapag naranasan natin ito, mga kapatid, this will going to bring a major transformation, a major reformation sa ating mga buhay. Sabi ni Isaiah, I saw the Lord. Nakita ko si Yahweh. In other words, Isaiah realized that the God he served, no, ang Diyos na kanyang pinaglingkuran, ay isang Diyos who is sovereign, who is an all-powerful God. Di ba? Siguro kung nakapanood na kayo ng mga pelikula tungkol sa mga hari-hari noong unang panahon, imagine niyo si Lord ngayon, sitting on His throne. Kita niya lahat. No? Alam niya ang lahat ng affairs. Alam niya lahat ng sitwasyon. Alam niya ang lahat ng kaganapan. And yet, sitting on His throne. As if giving an assurance to His people. Hey guys, ano man ang nangyayari sa inyo? I am in control. I am your God. I am the King who is sovereign and a powerful God. Mga kapatid, ito ang na-realize ni Isaiah. And like Isaiah today, tulad po ni Isaiah sa panahon natin ngayon, tayo din po, we too can choose to recognize that God is in charge in all our circumstances. Na ang Diyos ang siyang may kontrol ng kaganapan ng ating mga buhay, and that in Him all things hold together. Mga kapatid, ibig sabihin, gaano man kalaki ang problema natin ngayon, gaano man katindi yung mga sitwasyon natin ngayon, we can choose as believers today, we can choose to recognize that God, no, pwede nating piliin, pwede tayong magdesisyon, pwede tayong magpasya na paniwalaan na ang Diyos ang siyang may control sa lahat ng nagaganap sa ating mga buhay. At dahil sa kanyang kapangyarihan, ang lahat ng mga bagay ay kanyang kontrolado. Amen, di ba? Di ba like what happened to Abraham last night? Di ba? Nagbigay si Lord ng anak, pero pagkatapos sa ilang panahon, kinukuha ni Lord yung anak. Pero si Abraham was too focused on his faith. Na kahit na ano pang mangyayari, I know that God is in control of everything. Mga kapatid, ganun din sa panahon natin ngayon. We can choose to recognize that God is in charge in all our circumstances. Na naman ang nagaganap sa atin sa ngayon, ito ay kontrolado ng ating Panginoon. Because when we recognize the majesty and the greatness of God in our lives, we believe we will be able to experience God holding things on our behalf. So mga kapatid, we have to see God. Like Isaiah, we have to recognize God's majesty in our lives. Sabihin mo nga sa sarili mo, ang tindi-tindi ng Diyos ko. Kakaiba ang Diyos ko. God is a majestic God who is in control of everything. Pangalawang bagay po na makikita natin dito is not only Isaiah recognizing the majesty of God, but he also received the mercy of God. No, tumanggap siya ng habag ng Panginoon. No, tinanggap niya yung habag ng Diyos sa kanyang buhay. Ang sabi ni Isaiah, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan. Mula sa isang lahi ng makasalanan. Mapapahamak ako. Sigurado, mapapahamak ako. Dahil nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan. Pero, sabi po sa verse 6, there was an angel, kumuha ng tong, kumuha ng baga mula sa altar, at lumipad patungo sa kanya. Ano ginawa? Aba, masakit to. Idinampi yung baga sa mga labi niya. At nung naidampi na yung mga baga sa labi ni Isaiah, ang sabi ng angel, pinatawad ka na, nilinis na ang iyong mga kasalanan. Sino ang gusto maka-experience ng gano'n? Ayaw yata natin yun, di ba?
yung baga, di ba? Yung burning coal, no? But Isaiah experienced it physically, literally. Kasi sabi niya, I am a sinner. Ako ay isang makasalanan mula sa lahi ng mga makasalanan. You see, mga kapatid, Isaiah admitted, no? Inadmit na Isaiah yung kanyang katayuan bilang isang makasalanan sa harapan ng Diyos. And therefore, God provided him his mercy. Because Isaiah admitted na siya isang makasalanan, therefore he was able to receive the mercy of God sa kanyang buhay. Mga kapatid, tandaan po natin tulad ni Isaiah that when he saw God, he saw that he was unholy. Nung nakita ni Isaiah ang Diyos, ina-approach niya ang Diyos, nakita niya sarili niya na isang makasalanan. Hindi karapat-dapat. No? Nakita niya ang sarili niya na walang mabuti sa kanyang sarili. And yet, he was able to acknowledge that he could not change himself on his own. Na hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili. Hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang abilidad o ng kanyang kalakasan. And therefore, God had mercy on him, cleansed his guilt by pinatawad, nilinis ang kanyang buhay by atoning his sin, by atoning for his sin. Mga kapatid, ngayon pong week na ito, this is a good opportunity for all of us, mga kapatid. Napapasok tayo sa tinatawag na Holy Week. Magandang panahon ito that we can also do some reflection, that we can also do some assessment ng ating mga buhay, and ask God, Lord, I want to experience you sa aking buhay. And mga kapatid, kapag inadmit natin na tayo ay isang makasalanan, we admitted to ourselves that we need God, doon papasok ang mercy, doon papasok ang grasya, doon papasok ang habag at awa ng Diyos sa ating mga buhay. And that is what Isaiah had experienced. Not only that he saw the majesty of God, hindi lamang niya na-recognize the majesty of God, but upon recognition of his unworthiness, he was able to receive God's mercy. Ngayon, taon na to, inaalala natin ang ginawa ng ating Panginoon. Every Sunday in our communion, we remember what the Lord Jesus Christ has done for our lives. Mga kapatid, kailangan natin araw-araw ang habag ng Diyos. Kailangan natin maranasan araw-araw sa ating mga buhay ang habag ng Diyos so that we can experience His uncommon call in our lives. Kasi mga kapatid, pag binago na tayo ng Panginoon, pag nag-decide tayong sumunod kay Lord, bibigyan ka ni Lord ng uncommon call. And thirdly, ang ginawa ni Isaiah, when he received the mercy of God, now he responded to the mission of God. Tumugon siya ngayon sa panawagan ng Diyos sa kanyang buhay. Ano yung panawagan ng Diyos sa kanya? In verse 8, sabi ng Diyos, sabi rito, narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino yaya ng Diyos. Sila na naka-experience sa kabutihan ng Diyos sa kanilang mga buhay ay bibigyan ng Panginoon ng tawa. Meron tayo mission o meron tayong mandato sa Panginoon. Kaya sinasabi, Lord, send faith. Lord, send grace. Lord, present
Here am I, nandito po ako, Lord, ako ang isugo mo. Therefore, Isaiah received an uncommon call from God. At sa kanyang pagtanggap ng uncommon call na ito, yung kakaibang panawagan sa kanyang buhay. It's expanded to the nation. Nakakita po, tulad ni Isaiah, all of us have been forgiven for things. All of us receive God's mercy. All of us receive God's grace. Opportunity. Oh, it will open doors of opportunity for us to get involved upang sa ganoon ay maipahayag natin na kilala natin ang Diyos sa ating mga circles of influence, maipakilala natin ang Diyos sa ating mga iba't ibang mga ugnayan, sa ating mga pamilya, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, sa mga customer, sa tropa, barkada, lahat na ang binigay ng Diyos sa'yo para makadaw pang palad. You have been called, present God. You have been called, we have been mandated, share God's up to them. Mga kapatid, this doesn't have. Ang ibang tao, wala nito. Hello? Ang ibang mga tao, hindi tumanggap ng mandate na ito. Ito ay special call na binibigay ng Diyos sa mga tao na tumanggap ng kanyang bag. Sa tao who have received His grace, who have received His mercy, and who have received His salvation. Kaya mga kapatid, tandaan po natin unique call. Sabi mga sa sarili mo, tinawag ako. Tinawag ako. We have been given ang call na ito to join God on His mission to save people from their sins. Tayo po ay tinawag ng Diyos upang iligtas ang mga tao mula sa kanilang mga pagkakasala. Hindi tayo tinawag, hindi tayo iniligtas for nothing. Hindi tayo iniligtas for no purpose at all. God has a purpose of allowing you to recognize His majesty. God has a purpose of allowing you to experience or receive His mercy. Now, He has given you this privilege to be part, to participate in His mission. Anong mission natin? Ipahayag natin ang salita ng Diyos. Amen ba? Oh, ang pagpapahayag, mga kapatid, ang pagmimisyon ay hindi lamang para sa mga pastor, hindi lamang ito para sa mga leader, kundi para ito sa ating lahat. Irregardless kung ano yung estado ng buhay mo, you are given a mandate. Binigyan ka ng mandato ng Panginoon upang ipahayag, ipakilala ang we hear God asking, pag narinig natin ng Diyos na nagsasabi, sino ang ipapadala ko? Huwag na natin sabihin, Lord, si Pastor Mario na lang, si Pastor Wilfred, o si Ate Grace na lang, o si Teacher Lilian na lang. Di po. Pwede natin sabihin, Lord, eto po ako, present. Sige po, Lord, isugo mo ako. Gamitin mo po ako, Lord, para mag-share ng love mo sa mga tao na nasa ospital.
Lord, gamitin mo po ako para i-share ang pag-ibig mo sa mga taong nalulungkot, sa mga taong may problema. Lord, here am I, send me. Amen po ba mga kapatid? Mararanasan natin ang uncommon call ng Diyos sa buhay natin when we see His majesty, when we experience His mercy, and when we participate in the mission. Alam niyo, mission talaga ni Lord yun eh. Gusto niya that all people will be able to hear the gospel. Kaya nga nandito tayo ngayon eh, kasi binigyan tayo ni Lord ng privilege, ng opportunity to be able to hear the gospel. That is why you are here, joining us here today. Pero mga kapatid, hindi lang para sa iyo. Gusto ni Lord, yung kakilala mo, ma-sharean mo din. Hello? Gusto ni Lord, yung mga katropa mo, ma-sharean mo din. Lahat ng tao na binigay ng Diyos sa iyo, gusto niya maging bahagi ng kanyang kaharian. So Isaiah participated in the mission of God. No other way, mga kapatid, there's no other way that we can serve God but by participating in His mission. So my challenge for us today is that we may understand and we may appreciate the beauty of God's calling, kakaiba, uncommon call para sa buhay ng bawat isa sa atin. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat for giving us this special call. Thank you, Lord, that you have allowed us to see your majesty, to experience your mercy, and now, Panginoon, being able to participate in your mission. Tulungan mo po kami, Panginoon, na makita namin yung aming significant contribution that we can do in order to bless, in order to save other people, Panginoon, and become part of your kingdom. Bigyan mo po kami, Panginoon,